Hello mga kapatid! Nandito na naman po tayo sa ating online Bible study. To God be the glory po. Ang topic po natin sa gabing ito ay unanswered prayer. Why? Bakit or why some of our prayers are answered? Bakit po hindi po natutugunan ang ilan sa ating mga prayers po? Ano kaya ang dahilan? Okay. So, probably a better way of putting this would be, why wasn't my prayer answered in the way that I thought it would be answered? Ganun po. So, no one can explain. Wala pong makapagpapaliwanag po kung bakit hindi po natutugunan ang ating mga panalangin. These are the times when we must simply bow to the sovereign will of God. Ito po siguro ang panahon po na tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon na kung bakit po hindi natutugunan. Ano ba ang mga reasons? What are the reasons why marami tayong panalangin na hindi natutugunan? So, hindi sa lahat na panalangin natin po ay natutugunan. So, ito na po ang kasagutan. Una po, unbelief. Yan. Sa James 1:5-7, ang sinabi po doon ay, ask of God that giveth to all men liberally, and it shall be given him. But let him in faith, nothing wavering. For let not that man think that he shall receive anything from the Lord. So Jesus encouraged his followers to believe. Kailangan pong paniwalaan natin yung ating hihingin. Pero halimbawang, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Ay, nagdududa pala tayo, hindi tayo naniniwala. So alam ni Lord yan po. So, ang sabi po niya dito kung ano yung ating hihilingin, paniniwalaan natin na ibibigay niya. Kasi kung nagdududa tayo, ay, ikaw naman anak, humihingi ka, nagdududa ka naman. Yun. So, yun ang isang rason kung bakit hindi natutugunan ang ating mga panalangin po. So, unbelief. Pangalawa, failing to abide in the Lord. Sa John 15:7, sabi po doon, if you abide in me, and my words abide in you, ask what you will, and it shall be done unto you. So, kung minsan, mga kapatid, nagfi-fail po tayo na manatili sa Panginoon. Nagfi-fail po tayo na manatiling nakatutok sa kanyang mga salita. Kaya nga po, kung minsan, yun pala ang dahilan na hindi natutugunan ang ating mga panalangin. Kasi hingi tayo ng hingi, pero hindi naman tayo nag-a-abide sa kanyang words at sa kanya. Kasi sabi nga dito na, ask what you will, and it shall be done unto you. Yan. Pero, bagamat ito yung pangalawang rason po kung bakit hindi natutugunan ang ating mga panalangin, meron pa rin tayong iba pa na dahilan. So, pangalawa lang po ito. Pangatlong dahilan. Yung pangatlong dahilan, not asking according to God's will. Yan na mga kapatid. God's will is often revealed to us by sending time with His Word and allowing Him to us as we meditate upon Him. Certain things such as salvation, so for example, yung salvation, are very dear in God's Word. We need to understand God's will and desires as we pray. Halimbawa, yung hinihingi natin ay makakasama pala sa atin, hindi yon kalooban ni Lord. O kaya, alam ni Lord na ikakapahamak natin, so hindi pa ngayon. Kasi meron pong tatlong answers ng ating prayers. Yes,
wait, no. Yan. So, kung hindi man yes ang tugon ni Lord sa ating mga panalangin, maybe wait. Okay? Kapag hindi naman wait po, ay no. Kasi kung hindi po according sa kalooban niya, kung hindi po sang-ayon sa kalooban niya ay hindi po niya ibibigay. Kasi alam po niya yung makakabuti po sa atin. Yan. So pangatlo yon. Pang-apat, unforgiveness. Yung sa kanina po, yung hindi niya kalooban, kaya hindi niya binibigay. Pero ngayon naman, hindi po tayo napatawad. Bakit hindi po tayo napatawad? Kasi po, hindi po tayo humingi ng tawad bago tayo nag-ask kay Lord. So, ayan po, sa Matthew 6:14 to 16, it is a part of the prayer that Jesus taught His disciples when He was instructing them how to pray. So, ano yung sinabi niya? For if you forgive men their trespasses, kapag patatawarin daw natin yung mga nagkasala po sa atin, ay your heavenly Father will also forgive you. So, kapag tayo nagpatawad po, patatawarin din po natin ang Panginoon. Ayan, mga kapatid. So, sabi po dito, sa Matthew 18:21 to 22, at saka sa Isaiah 43 to 25. Ayan, mga kapatid. So, sabi dito, meron kang hindi pinatawad. O kaya'y ikaw rin ay hindi rin pinatawad ni Lord kasi hindi ka humingi ng kapatawaran. So, yun ang isa sa mga rason kung bakit hindi po natutugunan ang ating mga pananalangin. Panlima po, unconfessed or unrepentant sin. Okay, so yung una kanina, meron kang hindi pinatawad. Hindi ka rin napatawad. Dito, 5, unconfessed, meron kang hindi po kinonfess sa Panginoon. O kaya sa kapwa-tao, meron po tayong hindi po kinonfess. Yon. Sin separated man from God in the first place, in the Garden of Eden. And it still does today. In Psalm 66:18, it states, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kapag daw po meron po tayong inililihim na hindi po natin inopen sa Panginoon, ayan po, sabi, hindi raw po pakikinggan ang ating dasal. Tapos, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you. Kasi yung mga iniquities natin na yun yung nag-separate sa relasyon natin sa Panginoon, lalo na hinahide natin, hindi pa natin kinonfess sa Kanya. Alam niya, kasi alam niya yung bilang ng ating mga buhok. Alam niya lahat na iniisip natin. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. So that He will not hear. So we need to search our hearts and ask the Lord to show us if there is a blockage to our prayers because of unrepented sin. So, paano gagawin natin? So, halimbawa, Lord, please search my heart right now. Ano man, Panginoon, ang matatagpuan mo na kasalanan po sa aking puso. Ngayon din, Panginoon, patatawarin mo ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Yun. I-confess natin lahat. Lord, please search my heart. Search me, oh God. Yun, yung awitin na yun. And know my heart today. Try me, oh Savior. Know my thoughts, I pray. Yan.
masearch natin po kung baka meron tayong nakalimutan na kasalanan ginawa natin, hindi natin na-confess. Ayan. So, yun. Pang-anim. Ano naman yung pang-anim? Giving up too soon. Many prayers go unanswered because we give up too easily. Kasi yung sinabi ko nga kanina na maybe kung hindi yes na instant, ang kasagutan sa ating panalangin ay wait. So, mga kapatid, sabi po doon, the Lord desires for us to wait upon Him faithfully. Hindi ka agad-agad nasagot, pero baka wait. So, let's learn the art of waiting. Let's practice the art of waiting. So, hindi man kaagad-agad nasagot, ang best time pa rin ay God's time po. Kasi He knows better. His plans are better than our plans. His thoughts are better than our thoughts. Ang plano niya sa atin po ay para sa ating ikabubuti. Pero kung minsan tayo, nagraras tayo. Yan. Lord, ngayon na. Pero ang Panginoon, alam niya po kung ano yung makakabuti sa atin. Kaya let's wait for Him. Let's not give up. Let's not give up too soon. Kung hindi man po, sabi nga sa Matthew 7:7, He says, ask, seek, knock. Yan. So, tutugtog tayo, hihingi tayo. Hahanapin natin si Lord, which is a progression of the depth of our prayer. So remember the story of the persistent person who asked his friend at midnight for bread. Yung tumutugtog siya dahil hihingi lang po ng tinapay. Hindi biglang magising yung paghingan niya kasi po tulog na. Pero dahil continuous siyang kumakatok po sa pintuan, lastly, nabigyan din. Ganon po, tinitingnan ng Panginoon yung ating persistence. Tinitingnan niya kung tayo ba ay merong patience, hindi tayo sumusuko kaagad. Ayan po. Pang-pito, lack of unity. Ayan. So, there is extra strength in corporate prayer. But to be effective, unity among those praying is essential. Kaya hindi rin po maganda kung lagi na lang tayong nag-iisa po sa pagpipray. Dapat medyo mag-prayer request tayo or maki-join din tayo sa prayer meeting. Meron din tayong kahit 2 o 3 lang. Sabi nga niya, kung merong 2 o 3 nandun ako na humihingi sa akin o kaya nagpipray, sa kalagitnaan ay nandun ang ating Panginoon. Yon. So, lack of unity. Baka kung minsan naman po, very selfish tayo at kami lang nang magpipray. Hindi namin isasali para hindi po ganon. Kasi sabi dito sa Matthew 18:19, sabi po dito that if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, tingnan nyo, it shall be done for them of my Father who is in heaven. Ayun, mga kapatid. So, pangwalo. Yan. Kaya mahalaga rin po yung sinabi ko na prayer meeting, yung sa fellowship, yan, nag-unite sila, marami sila, pinag-pray nila yung isang tao, ay very effective yun. Ayan, number 8, withholding tithes and offerings. Nangko. Sa Malakay 3:8-11, it speaks of this blessing of the Lord, which follows being faithful in tithing, and the punishment which comes from withholding that which belongs to the Lord. The early church were encouraged to give also. In Acts 2:44-47, 32-37. Ayan. Chapter 4, 32-37. Jesus often spoke of giving
and the blessings that accompanied giving. Ayan, mga kapatid. Kapag daw po tayo hindi po natin binibigay yung para sa Panginoon, yun din ang isa sa mga rason kung bakit hindi po niya tinutugunan ang ating mga panalangin. Yan. So, sabi niya, giving brings release. Kapag nagbigay po tayo, kahit siguro, kahit wala tayong masyado sa pang-personal, kung talagang inuna natin ang Panginoon, yan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Ayan, kapag inuna po natin ang Panginoon, kung ano yung nawala sa atin, babalik, siksik, liglig at umaapaw, mga kapatid. So, ayan, hindi natin dapat i-judge yung tao, papaanong hindi siya ganito, papaanong hindi siya, bigay ng bigay sa church nila, bigay ng bigay sa Panginoon. Ay, hindi nila alam, kapatid, na ang treasure, we are earning, we are depositing our treasures in heaven. So, ako po, masaya ako kahit wala tayong malaking bahay or whatsoever. Ang mahalaga, merong bahay ng Panginoon. Ayan, mga kapatid. So, para sa akin po, hindi po ako, ano ngayon, kung malaki ang bahay nila, tapos nagmamayabang sila. Ang gaganda ng bahay nila, pinagmamayabang nila. Tapos, kinukutya nila tayo na medyo hindi ganon, siguro. Pero sa akin, mga kapatid, ang house of worship na inuna ko, I believe na inuna natin, we believe po that we are going to receive, we are going to stay in our mansions prepared by Jesus Christ in heaven soon. Yan, mga kapatid. So, still pa rin na happy tayo kahit kasi kapag inuna natin, sabi dito, withholding tithes and offerings, papaanong hindi laging wala siyang pera, bigay ng bigay sa church, sa ministry. Naku, kapatid, the secret is, kahit nagbibigay ka, maya-maya hindi mo mamamalayan. Magsidatingan yan. Mag-overflow ang blessings, hindi mo sukat na masalo lahat. Yan ang sikreto. Kahit wala nang laman yung wallet mo, kapag binigay mo yung para sa Panginoon, nako, ang tamis-tamis kaya, mamaya andyan na naman, para siyang yung well na hindi po na aanuhan ng tubig. Ayan, kapag manalangin lang tayo, Lord, ubos na naman ang aking pera, Panginoon, kapag ganun, mamaya nandyan na naman, para po siyang well na hindi na po na ang tawag doon, yung nagre-drain ang water. Ganun po. Kahit basta binigay natin ang para sa Panginoon, yan, hindi po yung si Lord na hindi niya ibibigay. Sabi niya, try me sa Luke 3:28. Try me if I am not going to pour out the abundant blessings from above. I am going to open the doors of heaven. Imagine po, yung doors ng heaven na ganyan, i-open niya po para ma-receive natin ang mga blessings. Remember, ang blessings po ay hindi lang material things. Yung kagalakan sa ating puso, na kahit kung minsan maraming ginagawa ang kaaway, maraming ginagawa si Satan para gusto niya tayo ay hindi maging masaya. Pero kapag nabasa natin ang kanyang strategy na ganoon, alam ko na yan, Satan. Ginawa mo yan kasi gusto mong mawala ang kasiyahan sa aking puso, mawala yung joy sa akin. Hindi ka pa rin nagtatagumpay. Hindi ko yan ikalulungkot. Kahit
kahit ganyan ang nangyari sa akin, hindi pa rin ako malulungkot kaya hindi ka magtatagumpay. Ganun po, mga kapatid. So, kung ano yung para sa Panginoon, ibigay natin. Tingnan natin ba? Kung ano-ano yung mga, tingnan nyo yung nakikita ko. Yung nung minsan ay salamat doon po sa nagbigay. Yan. Meron kaming dinedicate na bahay. Tapos hindi ko akalain, naku, meron siyang binigay na sobre. Ayan. To God be the glory, my love gift. Buti-buti naman ni Lord, sabi kong ganun. Tamang-tama na ano. Pero alam nyo ba, na pagkaraan ng isang araw, naku, meron na namang sasakyan. Dinala na naman dito. Pinag-pray na naman. Meron na naman. Sabi ko, nag-overflow ang blessing. Sabi niya, ka-dedicate lang yung bahay nila. Meron na namang sasakyan ng kanyang anak. Yan. So, yung binigay niya nung una, mag-multiply yan, mga kapatid. Hindi dahil ako ay isang pastor. Pero kapag bless yung mga alagad ng Diyos, kahit pinakamaliit na gagawin nyo sa Kanya, kahit nga isang basong tubig lamang ang binibigay mo sa lingkod ng Diyos, hindi mo mawawala ang iyong reward. Kaya yan. So, kung minsan hindi pala natutugunan yung ating mga pananalangin dahil maramot tayo sa sa ministry, sa mga nagsisilbi sa Diyos, sa mga yung para sa Diyos, hindi natin ginagawa na sabi nga niya, kung ano yung gagawin ninyo sa kapwa, ginawa nyo na rin sa akin, sabi ni Jesus. So, kung ano ang ginawa ninyo sa mga lingkod ng Diyos, sa mga kapatiran, ginawa na rin natin kay Lord. So yan, pansyam, malapit na. Not praying in Jesus' name. Yan. So when Jesus taught His disciples about prayer, He gave them a pattern to follow. And we should also closely follow His directions. God's ways do not change. In John 16:23, it's stated, whatsoever you ask the Father in my name, He will give to you. Eto na naman, mga kapatid, pasensya na doon sa mga, pasensya na po doon sa mga nagpipray po na patungkol po kay Virgin Mary. Hindi ko yan ginajudge, pero it is just a part of the lesson na kailangan ko ring ipangaral. Baka hindi nyo pa po na pakinggan. Ayan. Sabi po dito, in my name, sabi ni Jesus Christ. Kapag po tayo ay manalangin po, sa pangalan ni Jesus ang ating gagamitin. Kasi po, wala pong sinabi sa Bible na si Virgin Mary po ay intercessor. O kaya siya po yung mag-i-intercede sa Father. Si Jesus Christ po ang nasa Bible. Yan. Saka po si Virgin Mary, bagamat talagang mapalad siya, talagang walang kaduda-duda na special siya. Kasi siya nga yung naging mother ni Jesus Christ in the flesh. Pero wala po tayong mababasa sa Bible na sa Kanya po natin idadirect yung ating prayer. Yan. Hindi po. Ang dapat i-direct natin sa Father God, ang ating prayers. Tapos, ang isisil natin, ang gagamitin natin sa hulihan, ay in the name of Jesus Christ. At isa pa po, hindi diretso na virgin si Virgin Mary. Nung lumaon po, nagkaroon na ng kapatid si Jesus Christ sa laman. So, hindi na virgin. Hindi na siya virgin na diretso, na hanggang ngayon sana ay virgin. Kung si Jesus Christ lang po sana, ayun. Pero wala po tayong matatagpuan, mga kapatid, na ang ating mga prayer ay idadirect natin kay Virgin Mary po. Pero bahala pa rin kayo. Kung yung use ninyo na pananalangin at ganon, idinadirect nyo kay Virgin Mary, wala po tayong basehan sa Bible.
Kasi ang sabi po dito, kapag tayo ay manalangin, i-direct natin sa Father God. Tapos ang ilalagay natin, ang gagamitin natin in the name of Jesus Christ. Yun po yung pinaka-selyo. Oh, ayan, bahala na naman po kayo kung hindi nyo susundin, basta na ipangaral ko na rin po. Whenever we approach the Father, we need to remember that we can only do so because of His Son. Si Jesus Christ lang ang makapag-intercede sa atin sa Father. Yan. He is the way, the truth, and the life. Wala pong sinabi na si Virgin Mary po. Yan. Kasi si Virgin Mary, meron rin siyang Lord. Lord, sinabi rin niya kay Jesus. Kasi alam niya po yung limitation niya na bagamat siya yung mother ni Jesus in the flesh, meron pa ring Father God si Jesus Christ. Merong kinikilalang Ama, bagamat sila ay iisa. Yan. 'Di ba maalaala niyo yung nasa cross siya, niya tinawag na lang niyang babae si Mary. Siyempre, para sa atin, kabastusan yun kapag tatawagin mong babae lang yung nanay mo. But Jesus is showing na babalik na siya sa pagka-Diyos. Naging tao lang. Yan. So, hindi na niya tinawag na lang na babae si Virgin Mary. Oh, yan. So, pero kung meron kayong mababasa na yung prayer natin ay i-direct natin kay Virgin Mary, i-text nyo po sa akin. At meron pa ring kasagutan. Kasi open po ang Bible natin. Wala tayong itatago, wala rin tayong lalampasan. Open po. Hindi po tayo natatakot na kasi itong Bible open. Yung may mga ibang sekta po or mga religion na hindi po nila pinagbabasa ng Bibles ang kanilang mga members. Yung mga sinasabi lang po nila. Pero tayo po, hindi po. We encourage every member to read their Bibles kung ano yung ipapangaral namin. Babasahin nila para malaman nila kung totoo. Malalaman nila kung nandyan talaga sa Bible o wala. Kasi magre-reconcile lahat yan. O kung may katanungan man, meron ring kasagutan. Yan, mga kapatid. So sabi po dito, asking in Jesus' name also means asking that His name might be honored and glorified. We are therefore asking God to do something. And our motive is not selfish or carnal. It is simply and purely that the name of Jesus might be honored. That is a direct result of the answer to that prayer. Jesus Himself might be esteemed, honored, and glorified. Yan, mga kapatid. Okay, panghuli. Not fellowshipping with the Lord. Ayan. So, yung sabi ko nga na papaano tayo makipag-fellowship sa Panginoon. Sometimes, sabi po, many times our prayers are like telegrams kasi inaantok na. Halimbawa, mag-prayer meeting tayo. Ay, naku, meron pa nga akong meron pang mga occasions na dinadaluhan ko. Natatawa na lang ako sa aking sarili. Kasi bago ako mag-lead ng prayer, meron nang magsasabi, short lang Nako, parang telegrama ang gusto ng marami. Kasi ganon po. Pero naiintindihan ko rin. Kaya ngayon, sinushorten ko lang yung prayers ko kapag yung maramihan. Kasi kapag maramihan talagang, lalo na po kung wedding, yung sa kainan, syempre kung gutom na yung mga tao, masapsychologize mo rin. Kapag gutom na sila, hindi na sila makatitiis ng masyadong mahabang prayer. Yan. Kasi yung mahabang prayer, para sa overnight prayer yon, para sa fellowship yung prayer meeting, mga ganon. Pero yung sa kaya natututunan din natin na
kapag may mga gatherings na ibinabagay din natin. Huwag tayong mag-pray ng isang oras doon. Kasi maano yung iba, ganun po. So, yung not fellowshipping with the Lord, kasi nagraras tayo lagi. Ang gusto natin, isang sentence lang, 2 sentence lang, ganun. We are rushing, hindi natin binibigyan po ng time si Lord. Ano kaya? Kung sasabihin din ni Lord sa atin na wala din akong time na magbigay ng health mo. Ano naman ang ating isasagot? Lord, wala akong time mag-pray. O di wala din akong time na magbigay ng health mo, ng wisdom, ng mga pangangailangan mo. O kapag ginanon ni Lord, di po ba mga kapatid? So this is almost insulting to the Almighty. Kapag ganun po, na wala po tayong time na makipag-fellowship po sa Kanya. He desires our love, our fellowship, our companionship. He wants us to spend time in His presence po, na yung just enjoying Him, na Lord, ang galing-galing mo talaga, Lord. Yung problema ko kanina, talagang sinolve mo na naman. Ayun, ganun po ang gusto ni Lord, na kahit nag-iisa ka sa iyong room at umaawit ka, o kaya gumagawa ka ng mga gawain sa tahanan na, Lord, thank you. Thank you again, oh God. You solve my problems. Ganon. Kahit magkukumpos ka na lang. Kahit yung magkukumpos ka ng awitin mo na just to fellowship with God. Ganon po, mga kapatid. Na meron ka bang time na ganon na kayo lang ni Lord. Nag-iisa ka pero nakakonsentrate. Yun po yung praying without ceasing. Ang ibig sabihin na bagamat nagtatrabaho ka, yung mind mo pa rin, nakafocus pa rin sa Panginoon, nakikipag-fellowship pa rin sa Panginoon, nakikiusap pa rin. Lord, tulungan mo po yung anak ko. Naghuhugas ka ng pinggan. Nagsusulat ka, Lord, sana Lord, tugunan mo yung panalangin ko, yung ganito, ganyan. So yun po ang fellowshipping. So if we are not fellowshipping with the Lord, wala rin siyang time na sasagot sa ating mga prayers po. Ayan. Okay, so ito na po yung huling reasons, other reasons why our prayers may be unanswered. Could be one of the following. Asking with wrong motives. Sa James 4:2-3 and Revelations 3:20. Kapag po iba yung motibo natin, Lord, ibigay mo nga yung ganito para naman ako ay sumikat. Hindi na yun magandang motive po. Okay, para naman sasabihin nila na ako'y bongga. Hindi na po. O kaya basta wrong motives po, hindi yan tutugunan ni Lord, basta wrong motive. Lord, bigyan mo nga ako ng ganito para basta wrong motive, hindi ko na po yan i-explain. Next is speaking ill of others. Ipag-pray mo na para sa ikapahamak ng iyong kapatid. Hindi po maganda yun, mga kapatid. Hindi yan tutugunan ni Lord. Another, indifference. Sa Proverbs 1:23 and 28. Kapag meron po tayong indifference, hindi po yan tutugunan ni Lord. Disobedience. Sa Deuteronomy 1:42-45. Isaiah 1:19-20. And Hebrews 4:6. Sabi po doon, kapag nag-disobey tayo sa Panginoon, hindi niya tutugunan ang ating mga panalangin. Idolatry. Yan na naman yung sinabi ko na yun din, hindi niya rin tutugunan. Deuteronomy 7:25-26. Joshua 7. Babasahin nyo na lang po. Ezekiel 14:3. Yun po, ayaw na ayaw po niya yung idolatry. Yan. Prejudice and hate. Yung mga hatred natin sa Proverbs 26:24-28. 1 John 26:5-11 and chapter 3 verse 15-22. Yan.
Hindi ko na po ibabasa kasi mahahaba ang mga yan. Pero yun po, sinabi kapag meron po tayong hatred sa ating puso, hindi rin niya tutugunan ang ating mga panalangin. Dapat, sabi niya, bago ka nga magbigay ng offering mo sa church, dapat pinatawad mo muna yung iyong kapatid. Kapag napatawad mo na, o kaya ikaw yung humingi ng tawad kung ikaw ang nagkasala, ayon, pwede na. I-accept na ni Lord yung iyong offering, and He will answer your prayers. Touching God's anointed. Ayan. Sa 1 Samuel 26, 5-11, and Psalm 105, 15, verse 15. Ayan. So, kapag tinatats mo yung mga anointed ones, yung mga lingkod ng Diyos, tinats mo ang kanilang buhay, humanda ka, ganon. Pero, ang mga lingkod ng Diyos po, pinagpipray pa rin nila ang kanilang mga enemies, ang mga gumagawa ng ganon, pinagpipray pa rin nila na patawarin ni Lord. Sabi nga ni Jesus, siya yung model Father, forgive them, for they know not what they are doing. So, ganun din ang ginagawa po ng mga lingkod ng Diyos. Pero alam nyo ba, yung mga nagtatat sa mga lingkod ng Diyos, pinapakita ni Lord kung paano niya pinarurusahan. Pinapakita ni Lord yan sa mga anointed ones na, tingnan mo anak. Hindi, pinagpray mo na patawarin ko. Pero meron pa rin kaparusahan ang bawat nagtatats po sa mga lingkod ng Diyos. Kaya hindi po hindi po kasi tayo yung ginanon nila, kundi ginawa na rin nila sa Panginoon. Kasi ang mga lingkod ng Diyos, ibig sabihin po, they are representatives, they are the ambassadors of our God, of Jesus, ambassadors of Christ. So, ibig sabihin, nire-represent namin si Jesus Christ. Kaya kung sino yung magtatat sa amin na kung ano-ano yung pinagsasabi sa mga likuran namin, kapag kami ay nakatalikod, o kaya kinukutya kami, o kahit ano, mga kapatid, yun po yung sabi, hindi rin tutugunan ni Lord ang ating mga panalangin. Fear, Psalm 56, 4-11, Proverbs 29:25, and 1 John 4:18. Ang dami po nang sinabi na, fear not, for I am with you. Fear not, because I am with you always. Yan. So, ang pang-indalap po. Yan. Kasi, si Lord, if God is with us, who can be against us? If God is for us, who can be against us? So, hindi po tayo dapat matakot kung alam natin na si Jesus Christ, ang Panginoon, ay nasa ating puso. Ayan po, last 3 na lang. Not examining yourself. 1 Corinthians 11:27-31. So, ibig sabihin, hindi po natin in-examine ang ating mga sarili. Yan. So, dapat i-examine din natin, ano kaya ang aking naging pagkukulang? Ano kaya yung sinabi ko? Ala, Lord, patawarin mo naman ako. Hindi maganda yung sinabi ko sa kapatid ko. Ganon po. Despising God's word. Yan. Sa Proverbs 28:9, hindi po natin dapat i-despise ang yung ano raw, yung mga satanic group. Yun, dinidespise talaga nila ang salita ng Diyos. At pagpasok mo raw, ewan ko kung totoo, pagpasok mo raw sa kanilang mga churches, duraan mo raw yung meron daw picture si Jesus Christ doon, duraan nila, tapos tapak-tapakan na ganun. Tapos susunugin nila yung mga Bibles. Ganyan sila ka ano. So wala na yun, na talagang yung kaluluwa nila, talagang mapupunta na sa hell. Yan. So, neglecting mercy. Sa Proverbs 21:13. Yan. Sa dapat natin, hindi po natin ine-neglect yung mercy na ibinibigay ng Panginoon sa atin.